I'm sorry, but I can't assist with that. Kahit ano pa man ang mangyari sa iyo, sisikapin kong tulungan ka. Nakayuko si Han at tumingin kay Consuelo. Ikaw, may alam ka na, at muling ngumiti siya. Magandang balita, ano ang pangalan mo? Magsalita ka ng tuwid, at huwag mag-atubiling magsabi. Sa ngalan ng mahal na Panginoon ng bansa, si Yuma Cyan VT. Nangangako ako na hindi ko sasakupin ang iyong lupain sa anumang paraan. Pagkatapos ay lumipad siya sa himpapawid. Tila dapat mong panindigan ang iyong pangako. Ayos, ganun na lang. Tumang. Translated content for file 11. Translated content for file 12. Translated content for file 13. Translated content for file 14. Translated content for file 15. Translated content for file 16. Translated content for file 17. Translated content for file 18. Translated content for file 19. Translated content for file 20. Translated content for file 21. Translated content for file 22. Translated content for file 23. Translated content for file 24. Translated content for file 25. Translated content for file 26. Translated content for file 27. Translated content for file 28. Translated content for file 29. Translated content for file 30. Translated content for file 31. Translated content for file 32. Translated content for file 33. Translated content for file 34. Translated content for file 35. Translated content for file 36. Translated content for file 37. Translated content for file 38. Translated content for file 39. Translated content for file 40. Siya'y walang silbi, ngunit ang ugali niya ay nagpapaganda sa kanya. Bakit nga ba nangyari ito? Pero hindi ko maiwasang isipin na ang pagkamatay niya ay may kinalaman sa mga pangyayari sa kanlurang kon. Sumagot si Consuelo, oo nga. Sa kasalukuyan, wala akong maitutulong sa iyo o sa sino man. Wala akong impluensya, wala ring magandang asal. Kapag kasama kita, baka mahawa pa ako sa ugali mo. Pero, susubaybayan kita mula sa malayo hanggang sa maging mas mabuting tao ka. Nakayuko siya, nagmamasid. Kaya, huwag kang mawala ng pag-asa dahil nandito ako. Hindi. Nauunawaan ko ang iyong ibig sabihin. Kailangan ko lang pagbutihin ang aking sarili upang makilala siya. Wala ring magandang asal. Kapag kasama kita, baka mahawa pa ako sa ugali mo. Pero, susubaybayan kita mula sa malayo hanggang sa maging mas mabuting tao ka. Nakayuko siya, nagmamasid. Kaya, huwag kang mawala ng pag-asa dahil nandito ako. Hindi. Nauunawaan ko ang iyong ibig sabihin. Kailangan ko lang pagbutihin ang aking sarili upang makilala. Pagkatapos ay itinuro niya si Consuelo. Hintayin mo lang, hindi ko alam kung kailan. Pero tiyak na magkakaroon ako ng maraming kapangyarihan na hindi ka na makakapagsalita laban sa akin. Labi akong nag-aalala para sa iyo, batang ito ay tila masaya, ngunit sa huli. Isa lamang siyang bata. Bago siya umalis, sinabi niya kay, ibig sabihin. Kailangan ko lang pagbutihin ang aking sarili upang makilala. Pagkatapos ay itinuro niya si Consuelo. Hintayin mo lang, hindi ko alam kung kailan. Pero tiyak na magkakaroon ako ng maraming kapangyarihan na hindi ka na makakapagsalita laban sa akin. Labis akong nag-aalala para sa iyo, batang ito ay tila masaya, ngunit sa huli. Isa lamang siyang bata. Bago siya umalis, sinabi niya kay Consuelo ang isang huling mensahe. At tungkol dito. Salamat sa iyo sa pagbabalik ng buhay. Nagbago ang tanawin sa kampo sa likod ng linya. Isang tao ang nakasuot ng kumpletong damit na nakatingin sa paligid. Walang ibang tao. Nagsimula siyang ilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang kamay. Nang makita ito, kumikislap ito at ngumiti siya. Isang huling mensahe. At tungkol dito, salamat sa iyo sa pagbabalik ng buhay. Nagbago ang tanawin sa kampo sa likod ng linya. Isang tao ang nakasuot ng kumpletong damit na nakatingin sa paligid. Walang ibang tao. Nagsimula siyang ilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang kamay. Nang makita ito, kumikislap ito at ngumiti siya. Hindi na ito masyadong malayo. Biglang may isang boses mula sa likuran. Si Renen pula. Bigla niyang naramdaman na hindi siya makagalaw. Parang may hindi nakikitang kadena na nagbigkis sa kanya. Isang maliit na kahon. Paano kaya niya ito makukuha? Isang multo ng maraming dimensyon na puno ng mahika na may kakayahang maglaman ng walang hanggan. Ito ba ang obra maestra ng mga manggagaway? Umiti siya.
Hindi na ito masyadong malayo. Biglang may isang boses mula sa likuran, si Renen Pula. Bigla niyang naramdaman na hindi siya makagalaw. Parang may hindi nakikitang kadena na nagbigkis sa kanya. Isang maliit na kahon, paano kaya niya ito makukuha? Isang multo ng maraming dimensyon na puno ng mahika na may kakayahang maglaman ng walang hanggan. Ito ba ang obra maestra ng mga manggagaway ng kaharian ng Garam? Matagal ko na itong pinananabikan. Mukhang may nagsabi na dinala ito sa isang lugar na nakatago. Dahan-dahan niyang kinuha ito mula sa mga kamay ni Renen Pula. Kaya ganito ang nangyari. Hanggan. Ito ba ang obra maestra ng mga manggagaway ng kaharian ng Garam? Matagal ko na itong pinananabikan. Mukhang may nagsabi na dinala ito sa isang lugar na nakatago. Dahan-dahan niyang kinuha ito mula sa mga kamay ni Renen Pula. Kaya ganito ang nangyari. Dadalhin ko ito. O, Renen Pula, ang 7 star na manggagaway ng kaharian ng Garam. Natatakot siya at nanginginig na nagtanong. Ikaw ay, inalis ni Consuelo ang kanyang sombrero at ngumiti. Bakit ka nandito? Sinimulan niyang tulungan ng kahon na nahulog sa isang bungkos ng mga bagay. Mga bagay mula sa mga halimaw. Akala ko ay nag-extract ka ng dugo mula sa mga bangkay ng halimaw at dinala ito sa mga lugar ng supply sa ibaba. Sa tingin ko, may mga spy na K. No corresponding translation found. 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 G kaharian ng Garam, natatakot siya at nanginginig na nagtanong. Ikaw ay, inalis ni Consuelo ang kanyang sombrero at ngumiti. Bakit ka nandito? Sinimulan niyang tulungan ng kahon na nahulog sa isang bungkos ng mga bagay. Mga bagay mula sa mga halimaw. Akala ko ay nag-extract ka ng dugo mula sa mga bangkay ng halimaw at dinala ito sa mga lugar ng supply sa ibaba. Sa tingin ko, may mga spy na kumukuha ng lakas mula sa iyo. Nang marinig ito, lalong nag-alala si Renen Pula. Anong sinasabi mo? Wala akong alam. Hindi mo kailangang magpanggap. Ang kanilang dugo ay naibenta na sa black market. Maaaring si Alice ay nakabili ng mga pangarap mula sa kanya. Pero sino ang traidor dito? Gayunpaman, hindi ko siya maiiwan. Si Han naman ay nag-iisip, hindi ko alam kung paano. Translated content for file 121. Translated content for file 122. Translated content for file 123. Translated content for file 124. Translated content for file 125. Translated content for file 126. Translated content for file 127. Translated content for file 128. Translated content for file 129. Translated content for file 130. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Sayang at nawala ang mahalagang kahon na iyon. Hindi ko akalain na makakasalubong ko ito habang naglalakbay. Mali ang mga balita tungkol sa kanya. Pero bigla, isang liwanag ang sumiklab sa kanyang braso. Bago siya makapag-react, nawala ang kanyang braso. Sumigaw siya sa sakit, ang aking kamay. At ang itim na ulap ay agad na kumalat mula sa paligid. Pumili ka, isa. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa traidor at ang iyong mga aktibidad sa smuggling. At mamamatay ka ng tahimik. O kaya, isang paraan ng pagkamatay na muli siyang lumitaw sa harap ni Han. Paano? Itong itim na ulap. NTO niya, ano ba itong itim na ulap na ito? Muli siyang lumitaw sa harap ni Han. Paano? Itong itim na ulap. Bago pa siya makapagsalita, nahawakan na ni Ana ang kanyang leeg. At ang itim na ulap ay agad na kumalat mula sa paligid. Pumili ka, isa. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa traidor at ang iyong mga aktibidad sa smuggling. At mamamatay ka ng tahimik. O kaya, isang paraan ng pagkamatay na napakasakit na kahit si Sota ay iiyak para sa iyo. Nagbago ang tanawin sa ilalim ng hilagang bahagi ng Vialies. Ang lugar ay abala, ang mga tao ay nagtinginan at nagkibit-balikat. Translated content for file 161. Translated content for file 162. Translated content for file 163. Translated content for file 164. Translated content for file 165. Translated content for file 1. Translated content for file 2. Translated content for file 3. Translated content for file 4. Translated content for file 5. Translated content for file 6. Translated content for file 7. Translated content for file 8. Translated content for file 9. Translated content for file 10. Naglakas loob ng umiti sa akin?
At sinabi niya, tinatanong ko kayo, ang taong iyon ay naghahanda ng ilabas ang kanyang espada at nagsalita sa kanya. Kung mangungutang ng buhay, mamamatay din. Ano pang silbi ng kaalaman sa bagay na iyon? Nakakahiya talaga, kailangan ba nating gawin ang mga ganitong bagay? Iwanan ng personal na damdamin. Kami ay magiging mahinahon, hindi ka namin papahirapan kahit kaunti. Kailangan mo lang huwag kumilos, at isara ang iyong mga mata. Ngayon, palm na, at siya ay tumalon, handang saksakin siya ng espada. Pero nang bumagsak ito, bahagya lang siyang tumigilid at nakaiwas. At isang segundo pagkatapo, nakakahiya talaga, kailangan ba nating gawin ang mga ganitong bagay? Iwanan ng personal na damdamin. Kami ay magiging mahinahon, hindi ka namin papahirapan kahit kaunti, kailangan mo lang huwag kumilos, at isara ang iyong mga mata. Ngayon, palm na. At siya ay tumalon, handang saksakin siya ng espada. Pero nang bumagsak ito, bahagya lang siyang tumigilid at nakaiwas. At isang segundo pagkatapos, ang ulo ng taong iyon ay nasa lupa. Nasaksihan ng mga natitirang tao. Tinanong ko, sino ang nag-utos sa inyo? Ang grupo ay nagsimulang matakot nang makita ang kanyang lakas. Ano ang gagawin? Hindi ba ninyo naisip ang senaryong ito? Isang tao sa grupo ang agad na natakot. Aksekin siya ng espada, pero nang bumagsak ito, bahagya lang siyang tumigilid at nakaiwas. At isang segundo pagkatapos, ang ulo ng taong iyon ay nasa lupa. Nasaksihan ng mga natitirang tao. Tinanong ko, sino ang nag-utos sa inyo? Ang grupo ay nagsimulang matakot nang makita ang kanyang lakas. Ano ang gagawin? Hindi ba ninyo naisip ang senaryong ito? Isang tao sa grupo ang agad na natakot. Ano ang nakikita ko? Alam niyang maaari siyang mamatay ngunit patuloy pa rin siyang tumakbo mula sa likuran. Natitirang tao ay nanginginig, hindi makatayo. Lumapit siya at tumingin sa kanya na puno ng galit. Sumagot siya, ang taong ito ay may mga luha sa kanyang mga mata. Si Ginoong Margarita po. Sa isip niya, mas mabuti ba yon? Patuloy ang pagtakbo ng sasakyan. Siya ay nagmamaneho habang nagsasalita. Ayon sa aking nalalaman, si Ginoong Cran ay humiling kay Ginoong Margarita na tulungan siya. Lahat kami ay naniniwala na ang mga insidenteng ito ay nagmula doon. Kaya pala si Cran ang nag-uudyok. Gawin mo yon, wala kang dapat pang pagsisihan. Kaya't magmaneho ka na. Ang maging walang silbi at mabuhay na walang halaga ay hindi gaanong magkaiba. Dahil ang taong ito ay mahusay na nagmamaneho. Tumingin siya sa kanya. Salamat, Ginoo. Narito na tayo. Sa phone, ang sentrong lungsod. Sa ibang lugar, sa harap ng binho na bagong wasak. Ano ang sinabi? Isang tao ang nawawala, ang 6 na natitira ay patay na. Translated content for file 111. Translated content for file 112. Translated content for file 113. Translated content for file 114. Translated content for file 115. Translated content for file 116. Translated content for file 117. Translated content for file 118. Translated content for file 119. Translated content for file 120. Wala sa mga ito ang masayang alaala para sa akin. Tama na, huwag magmadali. Oo, Ginoo. Susundin ng utos, lahat ng ito ay narinig ng ibang tao. Ang mga lugar na ito ay hindi kaunti ang nagbago sa akin. At siya ay umalis mula sa phone ng 10 araw na ang nakalipas. Sa kasalukuyang sitwasyon, makararating ako sa akademya ng ligtas. Nagsalita siya ng may malamig na mga kamay, di ba? Siya ay lalong natatakot. Marahil alam na nila na ako ay buhay pa. Kaya ngayon, isipin kung paano ko lilinisin si Brian. Translated content for file 131. Translated content for file 132. Translated content for file 133. Translated content for file 134. Translated content for file 135. Translated content for file 136. Translated content for file 137. Translated content for file 138. Translated content for file 139. Translated content for file 140. Translated content for file 141. Translated content for file 142. Translated content for file 143. Translated content for file 144. Translated content for file 145. Translated content for file 146. Translated content for file 147. Translated content for file 148. Translated content for file 149. Translated content for file 150.
Translated content for file 151. Translated content for file 152. Translated content for file 153. Translated content for file 154. Translated content for file 155. Translated content for file 156. Translated content for file 157. Translated content for file 158. Translated content for file 159. Translated content for file 160. Translated content for file 161. Translated content for file 162. Translated content for file 163. Translated content for file 164. Translated content for file 165. Translated content for file 166. Translated content for file 167. Translated content for file 168. Translated content for file 169. Translated content for file 170. Wala ka ng halaga. Sa anumang kaso, narito na ako sa akademya, ang bagahe ay naipasok na. Nakita ang mga mata na iyon, siya ay biglang nanginginig. Ngunit nang ilabas niya, ito ay isang bungkus ng ginto. Siya ay naguguluhan, hawak ang malaking halaga ng pera. Ano ito? Ito ang iyong sahod. Siguradong sapat na, ang bagahe ay naipasok na. Ano? Sandali lang. Translated content for file 171. Translated content for file 172. Translated content for file 173. Translated content for file 174. Translated content for file 175. Translated content for file 176. Translated content for file 177. Translated content for file 178. Translated content for file 179. Translated content for file 200. N A N A N A N A N A N A N A N A N A N A G huling hininga. Nagula. Ikaw ay isang kabalyero? Akala ko nagmamaneho ka lang. Oo, ngunit ako ay nasa mas mababang antas kaya kadalasang ganitong mga trabaho ang ginagawa ko. Sinabi ng aking ama na kung makatagpo ako ng isang tao na maaari kong pagkatiwalaan at paglingkuran sa buong buhay ko, kailangan kong ipahayag ito agad. Ngunit sinabi niya, ang mga taong gumagawa ng ganyan ay mga hanggal. Ano? Paano ka sigurado na hindi kita hihingi ng isang suntok sa hinaharap? Kahit na gawin mo yon, ayos lang. Lumapit siya at pinatpat ang balikat. Huwag mong isipin ang tungkol sa pagtataksil sa akin. Ayaw kong dumalo sa seremonya. No corresponding translation found. No corresponding translation found. N ay mga hanggal. Ano? Paano ka sigurado na hindi kita hihingi ng isang suntok sa hinaharap? Kahit na gawin mo yon, ayos lang. Lumapit siya at pinatpat ang balikat. Huwag mong isipin ang tungkol sa pagtataksil sa akin. Ayaw kong dumalo sa seremonya ng pagpasok, diretso na sa pagsusuri ng elemento. Susundin ang utos. Nagbago ang tanawin sa opisina ng punong guro ng Royal Academy. Ang sasakyan ay lumabas ngayong taon. Ang aming pagsusuri ng elemento ay may maraming talentadong estudyante. Ang lahat ay nakatuon sa unahan. Sa isang lugar kung saan may isang tao na nakatayo sa gitna ng bilog ng liwanag na parang nakasikat. Si Arin Severo, antas ng kapangyarihan 2 bito. No corresponding translation found. Sa pagsusuri ng elemento, susundin ang utos. Nagbago ang tanawin sa opisina ng punong guro ng Royal Academy. Ang sasakyan ay lumabas ngayong taon. Ang aming pagsusuri ng elemento ay may maraming talentadong estudyante. Ang lahat ay nakatuon sa unahan. Sa isang lugar kung saan may isang tao na nakatayo sa gitna ng bilog ng liwanag na parang nakasikat. Si Arin Severo, antas ng kapangyarihan 2 bituin, antas ng lakas B. Elemento 52% ay liwanag. Si Sian Yu, antas ng kapangyarihan 3 bituin, antas ng lakas A. Elemento 71%. Si Sian Yu, antas ng kapangyarihan 3 bituin, antas ng lakas A, elemento 71%. Mga alikabok. Ang mga batang ito ay talagang kahanga-hanga, ngunit may mali sa kanilang mga kapangyarihan. Antas ng kapangyarihan 1 bituin. Antas ng pisikal na lakas S, elemento 72% kadiliman. Nagulat ang guro ng Serikani Academy na si Gretel. Kahit si Alicia Vogt na may titulong Bata ng Diyos ay umabot lamang ng 88% sa elemento ng tubig nang siya ay nagtapos. Kawili-wili. Kahit ang batang tinaguri ang may pambihirang talento ay hindi makakabuti sa batang ito.
Siya ang punong guro ng Royal Academy ng Kandeo Kaijao. Oo, ngunit ang elemento ng batang ito ay kadiliman. Sa ganyang paraan, marahil ang kanyang talento ay nalanta na. Ngunit, alam mo ba na ang Saiyanva ay nakatalaga sa Royal Hall? Oo, sinabi na ng ibang guro sa akin. Iyon ay utos ng Haring Dato. Nang marinig ito, siya ay nagulat, hindi makapaniwala na iligtas ni Saya ng prinsesa mula sa mga halimaw sa Tin Tuyen. Kaya't noong araw na iyon, nais pa nilang ipakasal ang dalawang pamilya. Dahil sa ang prinsesa ay palaging pinagtatawanan ng lahat kung ikakasal siya sa isang pamilya na puno ng mga natatanging talento. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Ang labanan para sa trono ay magiging mas masidhi at maaaring magdulot ito ng pagkakahati-hati sa imperyo na maaaring humantong sa digmaang sibil. Huwag masyadong mag-isip, wala tayong magagawa kundi manood. Tingnan natin kung ang batang iyon ay magiging bayani ng imperyo o dadalhin siya sa landas ng pagkatalo. Habang naglalakad siya at nag-iisip, 72% ba? Parang sa nakaraang buhay ko ay 80% lang ako. Agad na natakot si Gardo nang makita siya, o ay si Sean. Hindi na siya nagtataka sa reaksyong ito. Isang walang kwentang tao sa likod ni Gardo ang nagsabi, ito ba ang batang tinuturing mong alipin? Narinig ko na hindi niya alam kung sino ang kanyang ina. Nakita niya ang batang ito, anak ng Marquis Peña Rhino ng kaharian ng program. Si Popper Peña Rhino, siya ang taong nang bully sa kanya sa nakaraang buhay. Swerte naman, nagkita na sila muli, at agad siyang nagpakita ng puot. Ang taong ito ay hindi pa rin alam. Hinaampas ang balikat at sinabi kay Gardo, sige, kailangan niyang matikman ng isang laban. Panipi. Nag-alala si Gardo at nagbigay ng dahilan, tara na, bumaba tayo sa cafeteria. Si Gardo ay namutla sa takot. Popper, kausapin mo nga siya. Nang siya ay humawak sa balikat ng lalaki, ang buong katawan nito ay basang-basa ng pawis na parang bagong naligo. Ngunit ang mga luha ay patuloy na dumadaloy dahil sa takot. Wala akong pakialam kung ano ang ginawa mo sa likod ko. Ngunit kung makita ko ang iyong mukha muli, magtatapos ka sa wheelchair. At umalis siya na may nakakatakot na ngiti. Marahil ang buhay ko dito ay magiging napaka-interesante. Sa ibang lugar, iniisip ni Serica kung siya ba ay isang bayani o isang sakuna. Kailangan niyang mas pagtuunan ng pansin si Sayan. Pagkatapos ay umakyat siya sa itaas. Naghahanap ng kanyang libro ngunit biglang napansin na wala na ito doon. Wala na ba dito? Nang mga oras na iyon, siya ay nakatayo sa isang tabi. Hawak ang aklat na kailangan niya. Naghahanap ka ba ng aklat na ito? Ang batang babae ay nagmukhang naguguluhan. Bakit may estudyante dito? Hindi ka pinapayagang pumasok dito. Ha? Karaniwang iniisip kung bakit hindi niya naramdaman ang presensya ng batang ito. Ikaw ba si Sayan? Maaari mo bang ibigay ito sa akin? Kailangan ko ito para sa aking pananaliksik. Ha? Ito ba? Siyempre, walang problema. Salamat, Sayan. Bigla na lang, isang alon ng kadiliman ang tumama sa kanya. Ang aklat na kanyang ibibigay ay agad na nahati sa dalawa. Guro Serica, hindi. Ang pinuno ng guild na Miss Serica Nigris. Nang marinig ito, siya ay medyo nagulat. Ano? Paano mo nalaman? Sa simula, ang unang impresyon ko sa iyo, Serica, ay napaka-normal nang tanungin mo ako. Ano ang tingin mo sa academy? Tiyak na gusto mo nang matapos ang nakaboboring na konsultasyong ito. Ngunit ito ay talagang mahalaga para sa pag-unlad ng mga estudyante. Ano pa ang inaasahan niyang pag-unlad mula sa taong pinagtatawanan ng kanyang sariling kapatid? Totoong nakakatawa, wala akong pakialam, ngunit interesado ako sa iyo. Napakabihirang may makamit na 84% sa elemento ng kadiliman. Ngunit narinig ko na hindi ito gaanong espesyal, dahil ang sangkatauhan ay walang kaalaman tungkol dito. Sa totoo lang, naniniwala akong mayroon kang walang hanggan na potensyal. Bagamat naguguluhan, ang aking espiritu ay medyo bumuti. Siya ay ngumiti na parang nagbigay liwanag sa aking puso. Kaya't umaasa akong makatrabaho ka, Sayanva. Marahil ang taong ito ay makakatulong sa akin. Ngunit ako ay nagkamali at nagbetray. Dapat hindi ako nagpaloko sa inosenteng mukha na iyon, na nagbigay diin na ang kanyang pagkatao dito ay isang pandaraya. Sa katunayan, siya ay isang mamamatay tao. Bukod dito, siya rin ang pinuno ng guild ng pagpatay na mist at kasalukuyan siyang nagtatago sa academy. Isang lugar kung saan ang lahat ng mga maharlika mula sa iba't ibang kontinente ay nag-aaral.
Sige, pumunta tayo sa aking laboratorio at pag-usapan ito. Linisin mo muna at sumunod ka sa akin. Mukhang hindi siya kasing mahigpit gaya ng inaasahan ko. Nang dumating siya sa kanyang laboratorio, wala namang nagbago. Umupo siya at uminom ng isang tasa ng tubig. Ngumiti at sinabi na naglagay siya ng lason sa tsaa. Pagkatapos ay naisip niya na alam na niya na hindi magiging madali ang lahat. Huwag mag-alala, hindi ito delikado. Ang epekto lang ay ang pagkalanta ng mga organo. Sa pag-iisip, tila walang silbi ang paggamit nito. Ako ay isang taong uminom ng dugo ng maraming halimaw. Kaya kung lunukin ang mga lutong gawa ni Emilia, at ang kanyang mga mata ay naging matatag. Sa susunod, kung gusto mo, gumamit ka ng mas malakas na lason. Hindi rin nagpapahuli si Serica, kaya't pag-usapan natin ito. Paano mo nalaman ang aking pagkatao, at higit pa, alam mo rin na tumanggap ako ng utos mula sa isang aklat na walang sino man ang nag-aalaga sa library. Alam mo rin ang eksaktong lokasyon, huwag mo. Ikaw rin ba ay mula sa Mist? Kung gayon, kailangan mo pa ba ng karagdagang ebidensya? HMPH, dahil sa magandang resulta ng pagsusuri sa elemento, nagmamalaki ka na? Sinabi niya bago umalis patungo sa posisyon ng guro, tinanong ako ng lahat. Ayos lang ba na may isang kabalyero na kasama? Dahil kamakailan ay maraming maharlika ang pinatay. Kailan nagsimula ang plano ng paglilinis? Plano ng paglilinis, hindi ko naiintindihan kung ano ang sinasabi mo. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang puot, hindi rin siya nagpapakita ng kahinaan. Siyempre, pinag-uusapan natin ito. Ganun ba, at tiyak na pagsisisihan mo ang mga sinabi mo? Nagbanta ka ba sa estudyanteng ito? Sa unang salpukan, ang mesa na kanilang kinauupuan habang umiinom ng tubig ay nahulog. Kaya gusto mo bang sumagot sa ganitong paraan? Pagkatapos ay isang suntok ang nagwasak sa mesa sa dalawa. Siya ay tumalon sa hangin, patungo sa likuran. Tila ipinakita ko na sa iyo ang aking pagkatao. Kahit na ikaw ay talagang mula sa Mist bilang pinuno ng guild. Paano may mga tao na hindi mo alam? Nang siya ay sumugod, siya ay umiwas sa isang tabi. Huwag asahang mukhang wala tayong ibang pagpipilian. Pagkatapos ay nagpalitan sila ng mga suntok. Kung hindi ka pa rin naniniwala, hayaan mong ipakita ko sa iyo. Sa ganitong paraan, sunod-sunod na mga suntok ang kanyang ginawa. Siya ay nakapagdepensa lamang. Sandali, ikaw, ang kutsilyong iyon, ito ay ang mahalagang espada ng Kerem na tanging ang pinili ni Ero ang makakagamit. Kaya ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Ang Mist ay naghahanap ng isang tao upang ipasa ang kanilang pamana. Nagulat siya sa narinig. Paan? Dalhin mo ako kay Ero. Naalala ang nakaraang buhay. Aabutin sila ng mahabang panahon upang makabangon muli. Ang mahalagang espada ng Kerem na tanging ang pinili ni Ero ang makakagamit. Kaya ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Ang Mist ay naghahanap ng isang tao upang ipasa ang kanilang pamana. Nagulat siya sa narinig. Paano mo nalaman? Dahil ang taong hinahanap mo sa mahabang panahon ay narito na. Dalhin mo ako kay Ero. Naalala ang nakaraang buhay. Aabutin sila ng mahabang panahon upang makabangon muli. Noong panahong iyon, hindi pa siya nakakapag-atake. Ang taong ito ay biglang sumugod at isang saksak ang ginawa upang itulak siya pabalik. Paano niya nagawang pigilan ang aking atake? Sino kaya siya? At ginamit niya ang Nungvubahan Trung. Sa mga sandaling iyon, siya ay natigilan ng 5 segundo. Hindi ko na kayang magpahinga sa iyo, Sayanva, itapon mo na. Noon, nahulog ang maskara, maganda nga. Si Pangulo Serica Nigris, sinabi niya, ipakita mo sa akin ang tunay na lakas mo. Mukhang bihasa ka sa parehong Nungvu at Vudao, ha? Habang lumilipas ang oras, lalo akong nagiging interesado sa iyo. Ipakita mo ang buong lakas mo, Sayanva, at ginamit niya ang Nungvubahan Trung. Itinulak niya si Serica Nigris palabas. Mukhang bihasa ka sa parehong Nungvu at Vudao, ha? Habang lumilipas ang oras, lalo akong nagiging interesado sa iyo. Ipakita mo ang buong lakas mo, Sayanva. Pero bago siya makapagsalita, siya ay biglang tumakbo. Ang Huchien ay ang nagkokontrol kay Serica Nigris. Kapag ang Pangulo ay nahulog dito, tiyak na isa sa kanila ang dapat mamatay upang matapos ito. Tanging ang mga nakaranas lamang ang nakakaalam kung paano ito nangyayari. Halika na, Sayanva, itapon mo na. Halika na, Sayanva, itapon mo na. Hindi ba't ito ang gusto mo rin? At ginamit niya ang Vudao, hindi Vubaofang. Siya ay nagamit lamang ang kanyang espada upang pigilan ang atake. Tumingin kay Serica Nigris, sa ganitong labanan, hindi ako kasing baliw mo. Pero sinabi niya na ito ay isang teritoryo na nilikha mismo ni Ero. Kaya huwag mag-alala, walang sino man sa labas ang makakaalam ng lakas mo. Tama, nandito na ako, kaya gusto kong ilabas ang kahit anong kaya ko.
Kahit napatayin siya, pero hindi na. Pero bago siya makapag-activate, biglang hindi siya makagalaw. Agad siyang bumagsak sa lupa na nagulat kay Serika Nigris. Ang espada sa kanyang kamay ay agad na nagpakita ng senyales ng pagbabago. At ang tinig ng mahal na espada Kerem ay umabot sa kanyang pandinig. Alam ko na, magpahinga ka na. Nagulat siya, ikaw ay. Ayokong makita ang labanan, pero alam mo na ako, di ba? Oo, mahal na espada Kerem. Tinanong ni Kerem, ano ang nangyayari dito? Ikaw ay isang tagasunod ni Ero, ngunit nasaktan mo ang aking Panginoon. Gusto ko lamang tiyakin ang pagkakakilanlan niya, kahit na siya ay tagapagmana o hindi, at ang mahal na espada Kerem ay nagpakita ng kanyang lakas. Kung gayon, tawagin mo ang Diyos na iyong sinasamba dito upang suriin. Kung gusto mo iyon, dapat kong tingnan ito bilang isang direktang hamon sa akin. Was yun ang tagapagmana muna. How? At ang mahal na espada ay tumingin sa kanya na nakahiga sa isang puddle ng dugo. Doon, bakit ka nakahiga? Ipinaliwanag ni Serika Nigris, nagbago na siya sa kanyang tunay na anyo. Sa paggawa nito, wala namang benepisyo, dahil ito ay sumisip-sip ng buhay ng kanyang Panginoon. Hinawakan ng espada ang kanyang leeg at pinilit. Hey! Yan lang ba? Nasaan ang iyong mga pagsisikap na uminom ng dugo ng halimaw? Biglang nagpatuloy si Serika Nigris. Pero ako, si Pangulo Serika Nigris tulad ni Gretel ng Fai Suong M. ay hindi tatanggihan ng anumang laban. Bukod dito, kung ang kalaban ay ikaw, mas mahirap akong magpatawad. At tumingin siya na puno ng pagnanasa sa tagumpay. Ano bang nangyayari sa batang ito? Nakakabahala, at siya ngayon ay humawak sa kamay ng mahal na espada. Bitawan mo ako. Oh, buhay ka. Bakit bigla kang nagbago? Ang mahal na espada ay tiwala na nagsabi, tumayo ka sa likod. Kailangan kong bigyan ng batang ito ng aral. Kaya't ako ay labis na pinarangalan, Kerem. Huwag kang mag-iyak at humingi sa akin ng awa mamaya. Masaya ako kung maabot mo ako sa ganitong sitwasyon. Biglang may isang sigaw na umabot, sapat na. Agad na nakilala ni Serika Nigris na si Ero yon. At isang pintuan sa likod ng mahal na espada Kerem ang lumitaw. Dalhin ng tagapagmana sa altar, oo, mahal na Ero. Siya ay ngumiti, sa wakas, makikita ko na si Ero, ang Panginoon ng Kadiliman. Bumalik sa kasalukuyan sa isang daan sa Lunguyen. Ginamit ni Serika ang kanyang mahika upang buksan ang pinto, at agad na bumukas ang pinto. Ang base ng Fai Suong M ay nasa ganitong lugar. At hindi ka ba nagtataka? Ito ang daan patungo sa altar na nais mo. Mula sa puntong ito, kailangan mong magpatuloy mag-isa. Ito ay isang espesyal na teritoryo na nilikha ng Diyos ng Hamog. Dahil dito, ang loob nito ay mas malaki kaysa sa hitsura nito sa labas. How? May 2 tao sa direksyong 4 na oras, at 3 iba pa sa direksyong 11 na oras. Pero kailangan lang niyang maingat na gamitin ang kanyang espada upang pigilan ang lahat ng mga espada na papalapit. Gusto ko nang tapusin ito, pero ang ganitong paraan ng pag-uusap ay tila masyadong maganda, hindi ba? Nang bumaba ang mga tao, siya ay agad na umatras upang lumikha ng distansya. Sa gayoy, ang mga patak ng sakit ay tumama sa kanya. At ginamit niya ang kanyang mga kasanayan upang ibalik ang lahat. Ang batang iyon ay nakapagpigil sa kanyang ulan ng sakit. Sa isang iglap lang, interesante, at ang taong ito ay gumamit ng lihim na teknolohiya ng pagpapalawak na nilikha mula sa bakal. Agad na sumugod ang mga tao mula sa lahat ng direksyon. Ginamit din niya agad ang lihim na teknolohiya ng pagpapalawak. Kuam Huyet Bautay, ang lahat ng tao ay nagulat. Hindi nila alam na paano ang batang iyon. Kuam Huyet Bautay, isang lihim na teknolohiya na mayroon lamang sa mga mamamatay tao. Pinapayagan ng gumagamit na gawing pisikal ang kanyang dugo upang atakihin ang kaaway. Agad na nakaramdam ng hindi komportable ang mga tao, nahihirapan. Hindi ako makahinga. Lahat ay nagsasabi, ang tagapamahala ng itim na hamog ay isang demonyo. Maaari siyang pumatay ng tao ng walang awa at tingnan ito bilang isang bagay na hindi dapat pagdudahan. Bilang tugon, ang taong iyon ay sumagot, iyon ang nais nila. Walang sino man ang may karapatang baguhin ang kanilang sariling desisyon sa tama at mali. Kung mamamatay ka at mapanatili ang iyong dignidad, sapat na iyon, hindi ba? Lahat ay nagsasabi na ang kaisipang iyon ay talagang baliw. Pero nais kong sabihin sa kanila na ang taong iyon ay nais lamang protektahan ang mga mahihina. Tunay na isang hanggal, pagkatapos ay patuloy siyang pumasok sa huling pinto. Ngayon ay nakatagpo na siya ng pinakamataas, alam mo ba kung sino ako? Siyempre alam ko, mahal na Panginoon ng itim na hamog Ero. Ang pangalan mo ay Sean Votra. Ano ang ebidensya mo upang ipahayag na ikaw ay aking tagapagmana? Kaya tiyak na naramdaman mo ang lakas ng hamog sa akin, di ba?
Sino ang may paraan upang maging tagapagmana kapag ako mismo ang nagbigay sa kanya ng Hantha Suwong M? O ang Hantha ay kusa na natagpuan ng karapat-dapat na tagapagmana. Hindi kita kilala, kaya marahil ang huli ay mas tama. Kamakailan lamang, ang Hantha Suwong Ma na nasa altar ay biglang nawala. Bukod dito, nagulat ako na nagising mo ang Kerem. Habang wala akong anumang bakas nito at nakayanan mo pa ito, pati na rin ang mga mata mong iyon. Ang liwanag sa mga ito ay hindi akma sa iyong edad. Naiintindihan ko na, ikaw ay isang tao mula sa isang panahon na wala ako. Nagulat ka ba na wala akong presensya? At sinabi, akala ko may kinalaman ito sa aking pagdating dito. Kung nais mong makahanap ng isang Diyos na omnipotent at omniscient, nagkamali ka ng lugar. Ang kapangyarihan ko bilang Diyos ay naaga mula pa noong unang panahon. Ang kapangyarihan ko bilang Diyos ay naaga mula pa noong unang panahon. Pero ito ay medyo maginhawa para sa akin. Ano ang sinasabi mo? Isang tagapagmana ng tuktok ang kusang lumapit sa akin, hindi ba? Nakakatulong. Hindi ko na kailangang kumilos. Sinasabi mo ang totoo, pero hey, nagdala ka ng ilang bagay na higit pa sa isang panaginip. Hindi ka ba nasisiyahan sa mahal na espada? Nakikita kong balak mo pang kunin ang lakas mula sa espada. Nang marinig niya yon, siya ay tumawa. At hindi ko pa balak magdala ng gulo. Iniisip ko lang na kung walang sino man ang nakakaalam na umiiral ito. Magiging walang silbi ito. Mukhang mahilig ka sa mga bagay na mahiwaga, pero hindi ko na itatanong pa. Hindi naman ito aking pakialam. Sa ngalan ng pinakamataas na Panginoon ng tao, pakinggan mo ang tanong ko. Tagapagmana na tumanggap ng aking kapangyarihan. Ano ang nais mong hanapin gamit ang kapangyarihang ito? Sa tingin ko, ang tanong na ito ay naitanong na sa nakaraang buhay at ang sagot noon ay, nais kong protektahan ang aking kapatid na lalaki. Talagang isang hanggal na sagot, ngunit hindi sila nagbigay pansin sa sagot na iyon sa buhay na iyon. Bakit kaya, hindi ba yon ang bagay na nais mo? Nang panahong iyon, pinaalala ni Ero. Huwag kalimutan, walang mas mapanganib kaysa sa bulag na pananampalataya. Marahil alam na ni Ero ang malupit na wakas na naghihintay sa kanya. Ngayon, mayroon akong ibang sagot. Wala akong dakilang plano tulad ng paggawa ng mga dakilang bagay o pagpasok sa isang katawan. Gagamitin ko lamang ang kapangyarihang ito para sa aking sarili. Para sa aking sarili lamang. Nang marinig ito ni Ero, agad siyang tumayo at bumaba. Tama o mali, nasa desisyon mo ang sagot. Tiwala ka bang hindi ka magsisisi? Mangyaring sagutin ng maingat dahil mula sa sagot, maaari akong pumatay ng tao agad-agad. Wala akong pakialam sa magiging bunga ng aking mga aksyon. At hindi rin ako susunod sa utos ng sinuman. Ito ang landas na pipiliin ko. Nang marinig ito, nagkaroon siya ng kaunting kuryosidad. Mukhang may plano ka na, hindi ba? Tumanggi siya ng matiga. HMPH, basta malinis mo ang pangalan ko, maaari mong gawin ang gusto mo. Hindi na ako magtatanong pa. Pagkatapos, sa isang kisap mata, nakita ko na siya sa likod ko. Ngayon, makikipag-usap ako sa aking anak na babae ng kaunti. Hey, ang laki-laki mo na, gusto mo ba ang iyong Panginoon? Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Pero natutuwa ako na makita kang ganito. Bigyan mo ako ng halik. Huwag, lumayo ka sa akin. Wala akong maibibigay sa Panginoon mo, kaya't mabait ako sa iyo bilang kapalit. HMPH, ikaw, baliw na matanda. Gawin mo ang isang bagay, Panginoon. Tumingin ka lang, sino ang nagmamalasakit sa iyo sa mga tanga sa paligid? Sa ganoong paraan, sa likod ng iyong Panginoon, nagsimulang lumitaw ang isang bilog ng liwanag. Unti-unting lumalaki ito. Anong nangyayari? At sa ganoong paraan, bigla niyang naramdaman ng isang bagong daloy ng buhay sa kanyang katawan. Ang mga demonyo ng karamay ay maaari ring magbago sa anyong tao. Thaila, Mansoko TH Sao. CNN Kong Nan LY Ko TH Kuaman. Kong Kong TU TN Ma LC Tuman. Eroda di ng FAP LC Kua Chin NGY Sao. Saudo, Yudao Nam LY Choman. NG Dalam GTV Ha. So Jidu, Chokon Chu Sin LC Kua Tatima. Sauda, Kon Kong Thik Ha. MUNCHMCHM Voy Chunan, Kon Pai So Tensak CH. NG Noe sa IGV, do NGC, hahaha. Talagang tulad ng ama, tulad ng anak, lumipat sa susunod na araw, sa dormitoryo. HMM, Ginoo. Anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Hayaan mo na lang. Pero Ginoo, sa tingin ko hindi na ito maaring ipagwalang bahala. Nang ang demonyo ng karamay at ang anyong Serika ay nag-aaway na parang mga kidlat. Karamay, nagmamalaki. Wow. Umaga pa lang at may guro nang nakikipag-usap sa estudyante ng pribado. Hindi mo ba iniisip na hindi pag-uusapan ng iba ang espesyal na ugnayang ito?
Gusto ko lang siyang tulungan na makahanap ng tamang landas. Ang ganitong relasyon ay hindi ba masyadong normal? Bilang pangulo, dapat ay may kaunting pag-iingat ka. Ang dalawang tao ay tila mga tigre na patuloy na nag-aaway sa pamamagitan ng salita. Ano ang ginagawa ko na may kinalaman sa'yo? Kailangan lang ng Panginoon ko ako. Lumayo ka para maging malinaw ang tubig. Pero ela es mi estudyante. To, buscas una razon para salir. Solo voy a caminar. Senyor, no me dijas con elos. Mientras esos dos siguen peleando. HMPH. Hey, toma el arma y luquemos. Oh, buena idea. No tengo miedo. Afuera, il estaba de desde arriba mirando hacia abajo con el air fresco. Por fin puedo descansar. Pero de repente hay un olor y sangre que entre en su nariz. Anong amoy na parang dugo? Sa isang lugar, may nagaganap na laban. Isang tao ang biglang itinulak pabalik sa pader. Dumudugo ang bibig. Hey! Subukan mo ito. Ikaw, huwag mag-atubiling makipaglaban. Anong kalokohan ito? Haha. Pagkatapos, isang kamay ang nagtipon ng isang maliwanag na bola. Tumingin ka rito. Sabay itinaas ang taong ito gamit ang isang kamay. Pinapababa ang kanyang bibig. May dala akong pagkain para sa'yo. Kung may kaibigan kang nagdala ng pagkain, dapat mo itong kainin, di ba? Ngunit biglang may narinig na boses, huminto ka. Naglakas loob kang manakit sa iyong kaklase. Sinasabi niyo sa inyong sarili na mga maharlika at hindi ba kayo nahihiya? Ako si Barreto Ludmin ng kaharian ng Garem. At ikaw, sino ka? Ako ang prinsesa ng imperyo ng Oxep, si Arin Severo. Nang marinig ito ni Barreto, ngumiti siya. Iniisip ko kung sino ka. Akala ko ay isa kang prinsesa ng imperyo ng Oxep. Ako ang prinsesa ng imperyo ng Oxep, si Arin Severo. Nang marinig ito ni Barreto, ngumiti siya. Iniisip ko kung sino ka. Akala ko ay isa kang prinsesa ng imperyo ng Oxep. Pagkatapos ay lumapit siya, mayabang na nagsabi, ikinagagalak kong makilala ka. Panipi, ayaw kong makipagkamay sa iyo, ipaliwanag mo kay ang hari. Marahil nagkamali ka ng pagkaintindi, subukan mong tanungin ang iba. Sabihin mo, anong ibig mong sabihin? Nagkunwari siyang hindi naiintindihan, ngunit ang ngiti niya ay nagpapatunay ng kanyang banta. May ginawa ba kaming pang-aapi sa iyo? Wala, hindi ako inaapi ng sinuman. Huwag kang magtago, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Ayos lang, mangyaring umalis ka, naglalaro lang kami. Hihihi, narinig mo na ba? Nagsisimula na akong magalit. Si Arin ay determinadong dalhin siya, wala akong pakialam. Kailangan ng kaklase na ito na sumama sa akin. Panipi. Ngunit hinawakan ni Barreto ang kanyang palso, nagsabi ng mga banta. Hindi mo pa rin naiintindihan? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig si Lesaimes na sabihin na umalis ka? Kung hindi mo ako pakakawalan, gagawin ko ang, isa ka lang mahina at walang kwentang bata. Ang kanyang mga mata mula sa malayo ay lumapit. Isang simpleng suntok ang nagpadapa sa kanya sa lupa. Tumingin siya sa kanya, agad niyang nakilala. Si Zian. Tumingin siya kay Lesim. Si Zian. Tumingin siya kay Lesaimes na biglang inaapi, Lesaimes. Ang batang ito ba ay si Lesaimes? Naalala niya ang sukat sa kaharian ng Graham Lodi nang nag-away sila. Ang pinakamagaling na mandirigma sa kontinente, si Lesaimes Glen. Siya ay isang tao mula sa imperyo ng Oxep, ngunit dahil sa ilang dahilan pagkatapos ng pagtatapos ng akademya, ang batang babae na iyon ay naging bahagi ng pamilya ng ikatlong baron sa kaharian ng Graham at nagbago ng kanyang nasyonalidad. Noon, siya rin ay isang napakamahusay na mandirigma, patuloy na nakipaglaban sa kanya ng matagal. Dahil nagutos ang imperyo na pumunta ako upang kunin ang kanyang buhay. Ang misyon ay patayin ang taong ito. Ngunit pagkatapos ng pagtatapos sa Lodi, nagkaroon kami ng isang laban na mano-mano. Walang espesyal na dahilan dito. Ang lahat ay hindi gumamit ng kapangyarihan ngunit nakamit ang pinakamataas na antas ng sining ng espada. Ayaw kong lihim na patayin ang taong tinatawag na pinakamagaling na mandirigma sa kontinente. Bumalik sa kasalukuyan. Ang batang babae ay tila nagulat pa rin sa kanyang nakitang pagbagsak ng taong iyon. Isang kasamahan ang tumakbo upang alagaan siya. Hey Barreto, magising ka na. Lumayo ka, ang daming mga tanga sa paligid ngayon. Ikaw si Sean Voter. Alam ko ikaw, kakabalik mo lang mula sa harapan, di ba? Gusto mo bang sumali sa mga ito? Ang maling paggamit ng kapangyarihan ay maaaring humantong sa pagkawasak ng mahika sa Keita. May laro bang pwedeng pilitin ng ibang tao na lunukin? Gagawin ko na, nagtipon siya ng isang bola sa kanyang kamay. Tumingin siya, nagsimula ng matakot ang buong katawan. Ang bola ay lumalaki, ngayon ay kasing laki na ng isang tao.
Anong ginagawa mo? Mabilis matapos ang bagay na ito. Ang mga sugat sa labas mo ay ayos na, ngunit kailangan mong mag-ingat pa para gumaling ang loob mo. Panipi, kaya't kailangan mong magpahinga ngayon. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako dapat magpasalamat. Si Arin Severo ay naging masaya. Haha, nakita mo na ang mga iyon, natakot sa atin at tumakas na. Ito ay isang bagay na dapat naming gawin, huwag kang mag-alala. At siya ay tumingin kay Lesaimes na dapat magpahanga. Kumagat ng buto, dagdagan ang bahagyang panginginig. Talagang hindi ka panipaniwala na nakayanan niya ang lahat ng iyon. Talagang hindi basta-basta ang pinakamagaling na mandirigma sa kontinente. Pagkatapos ay tinanong ni Lesaimes si Arin Severo, HMM, nagkakilala ba tayo? Parang palagi kang nakatingin sa akin at nahihiya kang tumingin sa con. Sabi niya, akala ko kilala kita ngunit mukhang hindi. Pasensya na kung nagdulot ako sa iyo ng abala. Walang anuman. Sino ang magtatanong? Saan ba ang dormitoryo mo? Paano kung bumalik ang mga iyon at mangbuli sa'yo? Nasa sala ng mga karaniwang tao. Sala ng mga karaniwang tao. Ikaw ay isang tao ng nanang. Oo, dahil sa pangalan ko, tinanggap ako dito. Nangako ang guro na tutulungan ako sa pinansyal habang nag-aaral. Pero de repente fui despedido. En otras palabras, no hay nadie que te ayude aquí. Si así que tendrá que dejar la academia. Arin se sintió un poco triste al escuchar esto. Oh no, que peña. Why luego tomo una decisión? Necesitas tomarlo como un subordinado de lun, princesa. Si quieres aprender a pelir, síguela para que sea más fácil. En este punto, Arin todavía estaba apuntando y le decimos, ¿qué está diciendo? Lesimos es un hombre. Tumugon siya ng walang malasakit, babae siya. Nang marinig ito, si Arin Severo ay parang na-stun ng 3 segundo. At si Lesaimes ay nagbigay ng katotohanan. Wala akong intensyon na lokohin ka, prinsesa. Mas komportable lang sa akin ang maikling buhok at damit ng lalaki. Kaya ganito ako, maraming tao na ang nalito sa akin bilang lalaki. Ang mga mata ni Arin Severo ay tila nagiging basa. Hindi. Kahit si Cyan ay alam na, patawad at hindi ko agad ito napansin. Hindi, ako ang dapat humingi ng tawad. Pero, ano sa tingin mo? Okay naman ang open. Kung magiging tao ako, hindi ka na mabubuli ng iba. Ano mang gusto mong matutunan, okay lang. At magkakaroon ka ng mas maginhawang buhay. Pero bakit ako? Kasi ayaw kong mag-isa. Pero bilang prinsesa, hindi ka pwedeng manatili sa isang lugar lang. Salamat sa iyo, tiyak na magiging dahilan ako para ipagmalaki ka, prinsesa. Salamat ng marami, prinsesa. Huwag kang magpasalamat sa akin, lahat ito ay dahil kay Cyan. Pero nang lumingon siya sa kanya, nawala na siya at hindi na. Si Anne ay lumabas na rin sa labas. Tapos na ang kanyang bahagi. Hayaan na lang si Prinsesa Arin Severo na ayusin ang sarili niya. Pero naintindihan ko na ang dahilan kung bakit umalis si Lesaimes sa imperyo ng Oxed. Kung hindi sa Barreto Lodmin, hindi niya mawawalan ng kapangyarihan. Isang mandirigma ng kontinente na may ganap na kapangyarihan. Baka hindi ko pa siya matalo. Pero, ayos lang, abala na ako sa ibang bagay ngayon. Kaninang umaga, nakatanggap ako ng utos mula kay Pangulong Serica. Ito rin ang unang misyon ng paglilini. Nang tingnan niya ang misyon, naisip niya RNG Kong Di Dangdo. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Wala namang ganun. Kung talagang magdadagdag siya ng problema sa akin, tiyak na magiging mas magulo pa ito mula ngayon. Bigla, naramdaman ng kanyang mga mata na may kakaiba. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ang nangyari sa tabi niya. Ano iyon? Ito ba ay ang demonyo sa akademya? Ang higanteng nakatingin kay Anne na si Cyan. Ano iyon? Ito ba ay ang demonyo sa akademya? Oo naman. Isang bagong mahika na may antas S at ang bunso ng pamilya, Cyan. Ako si Sese Hakon, isa ring bagong tao tulad mo. Sa puntong iyon, maraming tanong ang nasa isip niya. Ang taong ito na mataas ay bait. Nakilala ko na ba ang sinumang estudyante na katulad nito dati? Nagsimula siyang ipakita ang kanyang mga kalamnan. Narinig ko na ang mga tagumpay mo. Natalo mo ang mga halimaw at nakaligtas mula sa malupit na atak. Bigla, naramdaman ng kanyang mga mata na may kakaiba. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ang nangyari sa tabi niya. Narinig ko na ang mga tagumpay mo. Natalo mo ang mga halimaw at nakaligtas mula sa malupit na atake ng isang dragon. Diba? Bukod dito, ang antas S mo ay hindi ko pa naabot. Makipaglaban ka sa akin, Cyan. Oh, naaalala ko na. Ang simbolo sa kanyang dibdib ay mula sa bansa ng Spanya. Kaya ang balita tungkol sa Prinsipe Smart ay hindi mali. Spanya, isang bansa na itinatag sa pagitan ng Smart sa silangang kontinente.
Sa ilalim ng makapangyarihang hukbo na pinangunahan ng dakilang prinsipe, isang henyo sa parehong mahika at labanan. Kahit ang imperyo ng Oxep ay mahirap na makilala sila. Isang makapangyarihang bansa na unti-unting nawala hanggang sa wala nang natira. Matapos ang biglaang pag-alis ng nag-iisang tagapagmana, ang dakilang prinsipe. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay sinasabing sanhi ng sakit na dulot ng lamig. Palagi siyang mahilig sa pagsasanay ng katawan, ngunit hindi siya nagbigay pansin sa kanyang kalusugan. Hindi ko akalain na makikita ko ang prinsipe si Mark Sesehakon dito. Sinabi niya sa kanya na magdesisyon na. Naaalala niya ng mabuti sa nakaraang buhay. Hindi naman ganito ang pagkikita, talagang kahanga-hanga. Pero ayon sa alam ko, siya, at tinanong niya kung ngayon na. Oo, tingnan natin kung sino ang mas malakas sa atin. Hindi ko tatanggapin ang pagtanggi dahil alam kong pareho tayo ng iniisip. Oh, tumatanggi ako. Bakit naman? Kung wala pang pahintulot, hindi pinapayagan ng akademya ang ganito. Pumunta ka sa opisina ng administrasyon at humingi ng pahintulot. Sige, nasaan ang opisina na yon? Nasa ikatlong palapag ng pangunahing gusali. Naiintindihan, babalik ako agad. Bumalik ka na roon, Sesehakon. Tumingin siya sa kanya at napabuntong hininga. Sabi ng lahat, puro kalamnan lang ang nasa utak ng taong ito at mukhang totoo nga. Talagang nasa kabaligtaran ang opisina ng administrasyon. Hindi ko alam kung mayroong ganitong bagay na tinatawag na pahintulot para sa hamon. Pero sa pinakamasama, makakaiwas ako sa kanya sa loob ng ilang panahon. Kailangan munang mag-focus sa paglilinis, lumipat sa ibang lugar. Ginoo Zykerman, natapos na namin ang mga kalakal. Kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik pa, mabilis na dalhin ito sa mga kliyente. Oo, Ginoo, si Zykerman Anba ay isa sa tatlong may-ari ng kontinente. Sa publiko, siya ay isang taong may mabuting asal at may malasakit. Ngunit sa likod ng kanyang anyo ay isang malupit na tao, namamahala sa mga alipin at nagbebenta ng mga hybrid na nilalang. No corresponding translated content found. Sinabi ni Zykerman sa kanyang mga sundalo, ngayon ang araw ng pagpapakita ng aking pinakamagandang likha. Tandaan, mag-ingat. Oo, Ginoo, narinig na ng lahat. Nakilala na ang target. Mukhang matatapos ang trabaho ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Pero bigla, si Karamay ay nag-isip ng malalim. Pagkatapos, naramdaman ko ang isang napakakomplikadong enerhiya. Komplikadong enerhiya? Ang target mo ay nagtatago ng isang bagay. Siya ay nakatingin sa isang tao sa loob ng hawla. Hihi, sa wakas ay naging mas maamo ka. Tanga, aking mahal. Pero nagsimula ang isang itim na ulap na bumalot sa kanyang mga paa. Naramdaman niya ito at lumingon. Itim na ulap at isang guhit ng ulap ang tumama sa ulo ng taong katabi niya. Mas maamo ka. Tanga, aking mahal. Pero nagsimula ang isang itim na ulap na bumalot sa kanyang mga paa. Naramdaman niya ito at lumingon. Itim na ulap at isang guhit ng ulap ang tumama sa ulo ng taong katabi niya. Parang nanginig siya. Isang bantay ang nag-aalala at naglabas ng espada habang tinitingnan ang paligid. Sino iyon? Itinuro niya si Anne. Anong ginagawa niyo? Bakit hindi niyo siya hulihin? Huwag nang magtago, lumabas ka na. Si Anne, na may mahika, ay mabilis na tumakbo na parang multo na hindi kayang makita ng mata. Wala nang oras para kumilos, nakatayo na siya sa likod ng lalaki. Isang kamay na hawak ang kanyang espada sa leeg. Sa ganitong paraan, isang linya ng dugo ang nilikha ng kanyang espada na nakita ni Zykerman Anba. Mga walang silbi, saan na ang mga tao? Lumiko si Anne at nagsabi, malalaman mo rin. Dahil ihahatid kita sa kanila. Nagbayad ka ng maraming pera, ngunit wala namang magandang layunin. Nagsimula siyang matakot at umatras. Ano ang gusto mo? Pera? Kung pera ang kailangan mo, mayroon akong napakarami para sa'yo. Pero isang saksak ang nagdulot sa kanyang braso na agad na nawala sa paningin. Agad niyang niyakap ang kanyang braso at napaluhod. Zykerman Anba, nagpatuloy sa napakaraming di makatawid na eksperimento sa pag-hybrid ng maraming uri at nagbukas ng mga alipin na labag sa mga mahigpit na batas. Iyan ang dahilan kung bakit ka mamamatay, malinaw na ba? Ngayon ay bibigyan kita ng 1 minuto. Isipin mo ang mga kasalanang nagawa mo. Pagkatapos ay mawawala ang sakit, siya ay umiiyak sa sakit. Dumating ka ba upang patayin ako? Ito lang ang paraan na alam kong makakapagpatuloy ako sa buhay. Hindi mo ba nakikita na dahil may mga tao na nangangailangan, kaya ko ibinibenta ang mga bagay na ito kasama ng mga alipin? Sila ang tunay na mga salot. Ano bang mali ang nagawa ko?
Isip niya, oo nga, isang insekto tulad mo. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng pag-iisip. Sinabi mo, natapos na ang isang minuto. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamasakit na kamatayan na posible. Sandali, ngunit hindi mo pinansin ang sinasabi niya at ginamit ang basa Chiu Fong Dao. Ang mga maliliit na pangil ay tinamaan sa buong katawan niya. Pinahirapan siya hanggang sa matapos ang kanyang buhay. Kaya't natapos na ang paglilinis, tingnan natin ng kaunti bago umalis. Pagkatapos ay tumingin sa hawla, nandito, sumagot ang mahal na Kerem. Oo, nararamdaman ko ang dalawang pinagmumulan ng enerhiya. Ginamit mo ang iyong espada upang sirain ang mga bakal na bar na nakakulong sa loob. Isang batang babae, hindi gumagalaw, patay na ba? Isa lang siyang tao, ano bang meron para tingnan? Hindi, tingnan mo, may niyayakap siyang bagay, iyon ay isang itlog ng dragon. Pagkatapos ay dinala mo ang itlog ng dragon pabalik na parang isang tagumpay. Si Brian ay namangha. Saan mo nakuha ito, sir? Nakuha ko lang ito nang hindi sinasadya. Nagbibiro ka ba? Ang bagay na ito ay nakuha ng hindi sinasadya? Totoo, naglalakad lang ako at nakuha ko ito. Tumingin ka at naisip, itlog ng dragon. Mukhang may balak siyang ibenta ang isang bagay na delikado. Saan kaya niya balak dalhin ito? Si Brian ay medyo kinakabahan. Paano kung ito ay mapisa? Hindi. Huwag mag-alala, ang dragon ay isang nilalang na katulad ng isang blok ng mahika na pinagsama sa isang tiyak na elemento. Kahit na patuloy na bigyan ng mahika na umaayon sa elemento nito, hindi pa rin tiyak na mapipisa ito. Kaya ang itlog ng dragon na walang ina na nag-aalaga ay parang isang bato. Dahil anuman ang mangyari, hindi ito mapipisa. Habang nagmamalaki ka, narinig ang tunog ng pag-crack mula sa itlog na may mga senyales ng pagbasag. Ang dalawang tao ay nagulat, isang liwanag ang lumabas mula sa loob ng itlog. Ngayon ay talagang natigilan. Isang batang babae na may dalawang sungay ng dragon ang biglang lumitaw sa harap ng dalawa. Ang tanawin na ito ay parang kidlat na tumama, nanganak na, o mahal na Ginoo. Ano ang gagawin natin? Siya ay nagulat, hindi siya dragon at hindi rin tao. Kaya ang batang babae ay nag-aalaga ng isang puso ng dragon. Ang pagsasama ng dragon at tao, mas masakit pa ito kaysa sa inaasahan ko. Ang mga mata ng batang babae ay kumikislap nang makita ka. Agad niyang tinawag na Papa. Pagkatapos ay tumalon siya at niyakap ka, patuloy na tinatawag na Papa. Sa puntong ito, ikaw ay nananatiling naguguluhan. Hindi ba siya nag-iisip na ikaw ang kanyang ama? Si Kerem ay tumawa sa tanawin. Papa, congratulations sa iyong 40 taon, hahaha, lahat ito ay dahil sa iyo. Kerem, naalala mo ba noon, gusto mong dalhin ko siya? Kung ang bagay na ito ay mahulog sa maling tao, hindi ito magiging mabuti. Totoo iyon, ngunit hindi ito mapipisa, hindi ba? Si Kerem ay nagbiro, hindi ko pa nakitang itlog ng dragon na nawalan ng ina at ng anak. Ito ay isang mapanganib na bato lamang. Haha, hindi ko akalain na makikita ko ang tanawin na ito. Hindi ba't sinabi mo na hindi ito mapipisa? Kaya nga, hindi ko inaasahan ito, isang hybrid na nilalang tulad ng batang ito. Ang pagkakaroon lamang nito ay sapat na mapanganib. Totoo, sa pagkakataong ito, totoo na. At ang batang babae ay natutulog pa rin sa iyong mga braso. Ang pagsasama ng tao at halimaw ay hindi kailanman isang bagay na karaniwan. Ito ay isang pagsasama sa pagitan ng tao at dragon. Tiyak na ang mundong ito ay hindi isang ligtas na lugar para sa kanila. Kung mahahanap ito ng akademya, tiyak na ang punong guro ay magbabalak na saktan ng batang ito upang alisin ang potensyal na banta. Maaaring lipulin nila ang lahat ng nilalang na may kaugnayan sa batang ito. Kailangan ko bang talagang lutasin ang banta na ito? Kung ang tadhana ay nakatakdang mangyari, siya ay magkakaroon ng isang buhay na puno ng sakit. Mas mabuti pang ituro ko ang aking kamay patungo sa batang ito. Kaya't pinapaalalahanan ka ng mahal na Kerem. Pipiliin mo pa rin bang gawin yon? Dahan-dahan mong itinuro ang iyong kamay patungo sa leeg ng batang ito. Kaya't pinapaalalahanan ka ng mahal na Kerem. Pipiliin mo pa rin bang gawin yon? Oo, kung ang batang ito ay talagang may masamang kapalaran. Ang pagwawakas dito ngayon ay ang pinakamainam. Ngunit sa puntong ito, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumingin sa iyo. Tinawag ka ng 2 beses na Papa, at muli, siya ay masaya sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman mo ang init na dulot ng batang ito. Sobrang init. Pagkatapos, inangat mo siya sa itaas, ano ang nararamdaman mo? Kerem, alagaan natin ang batang ito. Sa tingin ko magagawa ko. Si Kerem ay nag-iisip kung anong balak niyang gawin sa batang ito. Gawing tagasunod ba o ano? Sa madilim na tanawin, lumipat ang eksena sa kastilyo ng Vaux. Si Margareta ay naglalakad-lakad sa loob ng bahay na labis na nag-aalala.
Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Ang salot na iyon, kung hindi ako kikilos, si Graham ay mapapahamak. Ngunit bigla, si H.O. ay tumayo sa harap niya. Mahal na ina, oh, kung may mga problema ka, ibahagi mo lang sa akin. Salamat, H.O. Ngunit huwag mag-alala, wala namang problema, aalis na ako. Matapos makita si Margareta na umalis, nagbago ang kanyang mukha. Iulat mo, Kellen. Natagpuan ng 6 na kabalyero na ipinadala sa bundok Vialies ngunit namatay na. Naniniwala kami na ang natitirang tao ay kasama ang bunsong Ginoo sa laguan. At hindi nagkamali, ang pangunahing utak ay si Ginang Margareta. Mayroon pa bang iba? Ang huling balita na narinig ko ay ang bunsong Ginoo ay naitalaga sa bulwagan ng hari ngunit hindi natagpuan ang nagpalabas ng impormasyon. Ang masamang H.O. ay ngumiti ng tuso, kaya hindi mo natagpuan ang anumang bakas tungkol sa aking kapatid na lalaki. Ang pangalan ni Kellen ay tila nahihiya, ang pawis ay dumadaloy na parang ulan. Naku na, kung ikaw ay isang tagasunod at hindi mo natutugunan ang mga inaasahan, hindi ka kailanman mananatili. Hindi ko maaaring hayaan na ang mga pagsisikap sa loob ng mahabang panahon ay masayang. Agad na sinabi ni Kellen, pupunta ako roon. Mangyaring pagkatiwalaan mo ako, hindi kita bibiguin. Lumapit siya at hinaplos ang balikat ni Kellen. Alam kong palaging nagsusumikap ka. Sige. Bilasan mo. Siguradong ang aking kapatid na lalaki ay may itinatagong lihim. Hanapin mo ito para sa akin. Oo, Serica ay lumapit mula sa malayo na may pagmamadali. Binuksan ang pinto ng kanyang silid. Siya ay abala pa ring pinapainom ang bata ng gatas mula sa bote. Mayroon bang aralin ngayon? Bakit ka nandito? Nagulat siya. Paano may batang ganito dito? Ang kanyang mukha ay mahirap ipahayag. Mahabang kwento. Sabihin mo na lang kung ano ang dahilan ng pagpunta mo rito. Maaari nating pag-usapan ito mamaya dahil may mas mahalagang issue dito. Nagdulot ka ng malaking gulo. Ipinakita niya ang isang piraso ng papel na nagsasabing ito ay isang hamon sa laban. Ano bang iniisip mo? Dapat ay nagtatago ka na lang. Nabaliw ka ba? Gusto mo bang mapansin? Sa pagkakataong ito, darating pa ang punong guro upang manood. Nang marinig ito, nagulat siya. Ang salot na ito ay talagang ginagawa ito. Naghanap pa ng opisina upang humiling. Habang nagsasalita ang mahal, ano ang masama dito? Ito ay isang laban lamang ng mga batang 11 taong gulang. Isip niya, ang batang iyon ay hindi katulad ng ibang 11 taong gulang. Tinanong niya siya, kailan gaganapin ang laban? Sa loob ng 2 oras, mabilis na nakatayo ang dalawa sa itaas ng entablado. Hindi ko inasahan, mas maaga pa ito kaysa sa iniisip ko. Sabi ng salot sa kanya, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito, malapit na akong kumain. Tiyak na ikaw din, di ba? Talagang gusto ko ng isang laban na walang patid, ngunit maaari lamang gamitin ang kasanayan sa espada at mahika. Balak mo bang gumamit ng mahika? Kung hindi mo gagamitin, hindi ko rin gagamitin. Magandang ideya, okay lang iyon, kaibigan. Pagkatapos ay tumakbo siya mula sa malayo. Sa isang iglap ay lumipad siya sa itaas. Ikaw ay handa na upang ihampas ang iyong espada. Kaya tingnan natin kung ano ang kakayahan mo. Tiningnan mo siya na walang takot. Ang katawan na iyon ay talagang mabilis. Ang lakas niya sa espada ay hindi maliit. Ngunit kung walang ganitong bigat, madali itong bumalik. Nang makita mong pinigilan mo ang kanyang atake, sinadya mo pang gawing hindi siya makapaniwala. Upang makipaglaban sa isang kalaban tulad niya, ang kinakailangan ay hindi lakas kundi ang talam at katumpakan. Nang makita mong patuloy kang gumagamit ng mga galaw na parang tubig na dumadaloy, siya ay lalong nagalit. Ang taong ito ay walang silbi. Ang bawat isa ay gumagamit ng kanilang mga espada at nagbabanggaan. Sa puntong ito, napagtanto ng salot, ginamit mo ang lakas mula sa atake na ito upang baguhin ang direksyon ng iyong atake. Ngunit isa lamang itong espada. Siya ay sa puntong ito ay sumuko na sa pagkuha ng panganib sa kanya. Tumakbo ng kalahating bilog pabalik sa likuran. Agad niyang itinago ang espada sa kanyang tagiliran. Pagkatapos ay ginamit ang 2 kamay upang yakapin ang binti na kanyang sinubukang abutin. Ang taong ito ay may mga mata na nakatago sa likod ni Kerem. At sa gayon ay tinamaan siya ni Brian at nahulog siya sa lupa. Ngunit mabilis niyang ginamit ang kanyang mga muscular na kamay upang mahigpit na hawakan ang ilalim ng mga ladrilyo. Bumubuo ng maliliit na butas. Pagkatapos ay ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang huminga ng malalim. Sinisikap na ibalik ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang mga paa, pinilit niyang pakawalan siya. Siya ay medyo nagulat sa pangyayaring ito. Sa isang iglap ay nakapagbalik siya ng atake. Sa laki ng kanyang katawan, hindi ba ito masyadong mabilis? Ang mga tao sa mga bleachers ay nagulat din, ano ang nangyari kanina?
Totoo bang tao ito? Matapos niyang magawa ang hakbang na iyon, nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas mula sa pagkontrol ni Kerem. Tumingin siya kay Kerem at tumawa ng malakas. Sayan, talo na kita sa espada, ngunit sa puntong ito, kailangan kong tanggapin ang lahat ng paraan. Panipi, ngunit sa puntong ito, kailangan kong tanggapin ang lahat ng paraan. Gagamitin ko ang lahat upang talunin ka. Ha? Okay. Ang taong ito ay talagang nakakainis. Sayan, dalhin mo ako dito. Sa itaas ay ang punong guro na si Kai Gayo. Ang hari na may balbas, hindi na siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. Agad na nagpakita ng matinding presensya na nagdulot ng mga bato sa paligid na umuugong. Ang mga bata ba ay nagbabalak na makipaglaban gamit ang mahika? Talagang matapang. Kanina ay nakipaglaban lamang gamit ang espada, ngayon ay lumipat na sa mahika. Talagang matapang, at sinabi ni Serika sa kanya, mukhang mas mataas ang antas ni Sayan sa batang iyon pagdating sa pakikipaglaban sa espada. Ginoo ng mga sundalo, at sinabi ni Serika sa kanya, mukhang mas mataas ang antas ni Sayan sa batang iyon pagdating sa pakikipaglaban sa espada. Ginoo ng mga sundalo, sang-ayon ako dyan, Serika. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay is. Ang antas ng pisikal na lakas ni Hakan ay A, habang ang kay Sayan ay S. Sa simpleng pagtingin sa mga index, makikita na ito. Sa simpleng pagtingin sa mga index, makikita na ito. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay isang pangunahing salik upang makamit ang mas mataas na antas ng mahika. Ang antas ng mahika ni Seto ay 3 bituin. Ang pinakamataas sa mga bagong estudyante. Ano ang mangyayari sa'yo? Sayan, ikaw ay talagang nagagali. Sayan, bakit hindi mo sabihin ng direkta na gusto mong mapansin ng buong mundo? Sa ibaba, isang napakalaking kamay mula sa ilalim ng lupa ang lumitaw. Nagtipon ito upang maging isang kamao, handang tumungo kay Kerem. Sayan, bakit hindi mo sabihin ng direkta na gusto mong mapansin ng buong mundo? Naisip ni Kerem, kaya't lumipat na siya sa paggamit ng mahika. Isang suntok ang bumagsak, kailangan lamang niyang iwasan ang atake. Ngunit nang siya ay lumipat sa kabilang bahagi, may mga palatandaan sa ilalim ng kanyang mga paa na lumilitaw. Ang kamay ng kanyang kalaban ay nag-uutos. Huwag asahang makakatakas ka sa aking mga kamay. Patuloy na lumilitaw ang mga kamay mula sa lupa na tila sumusunod sa kanya. Patuloy niyang ginagamit ang lupa. Nakita ang isang buhawi ng buhangin na lumilitaw mula sa lupa. Nagtipon-tipon ito na parang isang kulungan na hindi nagbibigay daan kay A. Naisip niya, Seto Hakon, ang kanyang antas ng mahika ay 3 bituin. Kaya't mula sa daloy ng buhangin ay tila sinusubukan siyang ilibing. Nakatayo siya sa labas, pinagmamasdan ang tanawin. Ngunit paano siya nakakapaggamit ng 4 na bituin na mahika? Kung gayon, ang mga guro na nagpapanatili ng hadlang na ito ay magkakaroon ng problema. Tumingin siya kay A, hanggang kailan ka pa tatakbo? Ang pinakamalaking pangit na Seto Hakon na iyon. Gusto mo bang hindi ako bigyan ng pahinga sa mga atake? Kung ikaw ay isang mandirigma, hindi ka dapat umiwas sa aking mga atake. Talagang baliw ka. Alam mo ba na pareho tayong baliw? Ha? Manahimik ka, at siya ay muling tumalon gamit ang lupa at hangin. Siya sa itaas ay nag-aalala. Sandali, hindi ba ang antas ng mahika ni Seto ay 3 bituin lamang? Iyon ay mahika ng 4 na bituin. Patuloy siyang umaatake at nagdidirekta. Ang ataking ito ay hindi madaling iwasan. Panipi. Si A ay tahimik na nagmamasid habang ito ay papalapit. Sige, sa pagkakataong ito, hindi na ako iwas. Nagbago ang eksena sa kanyang silid, si Brian ay nasa bahay pa rin. Naghahanda ng gatas para sa batang dragon. Panipi. Nasa tamang antas na ako, mahusay. Buti na lang at may karanasan ako sa mga bata. Noong pinapangalagaan ko ang mga kapatid ko, talagang mahirap. Ngunit hindi ko akalain na darating ang panahon na kakailanganin ko ito. Panipi. Prinsesa, oras na para kumain. Ngunit biglang nagulat si Brian. Hindi ito posible? Ang bilis niyang lumaki. Ano ang nangyayari dyan? Sa puntong ito, nakatayo na ang batang babae, natututo ng maglakad. At nang marinig ito, lumingon siya, nagsalita, pagkain. Kudlit panipi. Sa bahagi ni A, ang mga pagyanig ng hangin na dulot ng kidlat ay tila hindi na kayang hawakan sa ilalim ng hadlang ng mahika. Ano ang nangyayari dyan? Mabilis, ang hadlang ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbasag. Ang mga tao ay nag-aalala, may butas na ang hadlang, agad na ayusin ito. Anong klase ng estudyante ang umabot sa ganitong antas? Ang sitwasyon ay unti-unting nagiging mahirap kontrolin. Ngunit ano ang ginagawa ng gobernador? Siya ay lumitaw din, sinabi sa kanya, Ginoo, pakiusap. Itigil na ang laban na ito. Kudlit panipi, maghintay ka ng kaunti pa.
May magandang palabas na mangyayari. Si A ay kailangang umalis at gumamit ng lihim na kasanayan upang buhayin ang HiVCU. Nakita ito ni Serika at nag-alala, hindi, huwag. Hindi, huwag. Isang itim na bola ang nagsimulang lumaki. Hinihigop ang lahat ng mga kasanayan na inilabas ng kidlat. Si A ay patuloy na humahaplos sa kanyang balbas, tahimik na humihikbi. Habang pinagmamasdan si Sayan, lalo akong humahanga, hu. Si Serika ay lihim na nagmura, bakit mo ginagamit ang hakbang na iyon dito? Pagkatapos, si A ay humawak ng kanyang kamay. At ang kasanayan ay agad na nawala. Ang kidlat ay tila naguguluhan, hindi makapaniwala. Ang mga tao sa itaas ay nagulat na wala na ang mahika niya. Ang itim na bola na yon, ano yon? Hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong uri ng mahika. Sino ang taong yon? Si A ay nanatiling kalmado at tinanong ang kidlat, ano ang balak mong gawin? Hindi. Tinanggap ko na ang pagkatalo. Talagang hindi ka panipaniwala, natalo kita. Ito ang aking pagkatalo sa parehong espada at mahika. Talagang nakakabigo. Bigla akong nakaramdam ng takot sa sinuman. Ngunit biglang siya ay bumagsak sa sahig, bahagyang nag-angat. Ayos. Ang galing, pagod na ako sa pakikipaglaban sa mga pinakamahihina. Mayroon na akong bagong motibasyon upang mag-aral. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay patungo kay A. Hindi ko alam kung kailan, ngunit tiyak na makikipagkita ako sa iyo muli. Sa oras na yon, tanggapin mo ang aking imbitasyon, Sayan. Si A ay nakipagkamay, hindi, tinanggihan ko, at bumalik sa kanyang silid. Alam kong ang mga dragon ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa mga tao. Ngunit ang batang babae ngayon ay mukhang 6 na taong gulang na. Iya ang kanyang kamay patungo kay A, hindi ko alam kung kailan. Ngunit tiyak na makikipagkita ako sa iyo muli. Sa oras na iyon, tanggapin mo ang aking imbitasyon, Sayan. Si A ay nakipagkamay, hindi, tinanggihan ko, at bumalik sa kanyang silid. Alam kong ang mga dragon ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa mga tao. Ngunit ang batang babae ngayon ay mukhang 6 na taong gulang na. Bumalik na ba si Lola? Hindi ko akalain na ang bilis ng pag-unlad ng batang dragon ay hindi rin matatawaran. Kung ganito ang takbo, hindi ba siya ay lalaki na kasing edad ko? Oo, nandito na ako. Si Brigada ay nagkamot ng kanyang ulo at sinabi kay A, sa mga pagkakataong hindi ko napansin, lumaki na siya ng ganito. Panipi. Si Brigada ay nagkamot ng kanyang ulo at sinabi kay A, sa mga pagkakataong hindi ko napansin, lumaki na siya ng ganito. Panipi. Sa ganitong bilis, paano na ako mawawala ng pag-aalaga sa kanya dito? Paano ko siya may tatago ng matagal? Sayan, maaari kong baliwalain ang sakit ng puso mo, ngunit hindi madali ang gawin ito sa isang batang dragon. Panipi. Sa puntong ito, si Serika ay nakatayo sa pintuan ni A. Lalo na nang ikaw ay nagpasabog sa akin tulad ng ginawa mo ngayon. Ano ang iniisip mo? May nagsasalita tungkol sa akin. Ang batang ito ay talagang mabilis lumaki. May nagsasalita tungkol sa akin. Tumingin si A sa kanyang anak. Ang batang ito ay talagang mabilis lumaki. Mula sa mga pakpak hanggang sa buntot, nakaupo siya sa ilalim ng mahika. Hindi ko namamalayan, at ngayon ay ganito na siya. Ang mga bagay na nakuha mo habang nagtatrabaho. Ang mga bagay na iyon ay kaya niyang ayusin mag-isa. Pero hindi ito basta-basta pwedeng gawin kung ano ang gusto mo. Sabi niya si Brian na ang nag-aalaga niyan ngayon. Sa dormitoryo ay may proteksyon din kaya ang pag-iral ni Kerem kasama ang batang ito ay hindi magiging problema. Tapos iniabot niya sa kanya ang isang liham, ang kailangan lang niya ay huwag lang magdulot ng gulo. Ito na lang ba ang labanang ito? Paalala niya sa kanya bago umalis, sa mga susunod na panahon ay mag-ingat ka. Hindi maganda ang maging sentro ng atensyon. Pagkatapos umalis ay tinanong siya ni Brian, ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Isang babala lang. Babala. Ngumiti siya habang nagsasalita ng mga nakakatakot na salita. Oo, dito sinasabi na, papalayasin tayo dahil sa paglabag. Paalisan? Ano ang gagawin natin? Kailangan na ba nating mamuhay sa lansangan? Hindi ko alam kung saan natutunan ng batang ito ang linyang iyon. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Talagang mabilis lumaki. Hinaplos niya ang ulo ng bata para aliwin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Sigurado ka ba na magiging maayos ang lahat? Ako ang dapat bumalik sa VLES. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng reklamo sa kanila. Hindi mula sa opisina ng administrasyon ang liham na ito kundi mula mismo sa direktor ng institusyon. Ibig sabihin nito ay nais ng taong iyon na makipagkita at makipag-usap sa akin. Naalala niya noong nakaraang buhay, ang taong nais sumali sa koponan ng mga kabalyero ay si Arin. Di ba?
Sa huli ay pinili niyang mabuhay para sa kapatid niyang lalaki. Oo, pero hindi angkop ang landas na ito para sa kanya. Ngunit noon ay nagpakita siya ng matibay na determinasyon. Tao, haha, siguro alam mo na yon. Kaya bibigyan kita ng payo. Ang pagsabak dito ay hindi magdadala ng magandang wakas para sa iyo. Kahit na harapin mo ang mga pagsubok at malupit na kapalaran, wala kang makukuhang benepisyo. Iyan ang magiging resulta ng pagiging isang puppet sa kamay ng iba. Kahit saan man dalhin ang buhay, kailangan mong panatilihin ang kapatid mong lalaki. Iyan ang mga salita na ibinigay niya sa akin noong nakaraang buhay. Hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran ko sa buhay na ito. At Panginoon, dapat ba nating bigyan ng pangalan ang batang ito? Pangalan. Oo, hindi natin pwedeng tawaging batang yon palagi. Pwede ba ang pangalang Nana? Bakit? Hindi mo ba gustong pag-isipan pa ito ng mabuti? Nang marinig niya yon, ang mga mata ng batang pangalan. Oo, hindi natin pwedeng tawaging batang yon palagi. Pwede ba ang pangalang Nana? Bakit? Hindi mo ba gustong pag-isipan pa ito ng mabuti? Nang marinig niya yon, ang mga mata ng batang babae ay tila nagliwanag dahil sa pagkakaroon ng pangalan. Sige, Nana, kahit baliktaran mo ay Nana pa rin, gusto kong maging Nanabat. Paano nalaman ng batang ito ang apelyido ko? Tinaakpan ni Brian ang kanyang mukha. Totoo naman, baka pagalitan siya ng ibang mga bata. Lumipat ang eksena sa opisina ng direktor ng Royal Academy. Sa kanyang kamay ay may mga trabaho pa siyang kailangang tapusin. Ngunit ang kanyang isipan ay palaging nakatuon kay Cyan Bat. Alam ko na ang batang iyon ay may potensyal ngunit gamit lamang ang isang bituin na bola ay nakakuha na siya ng 4 na bituin na mahika. Dapat ay isang pambihirang talento siya, ngunit hindi naman siya masyadong napapagod. Tingnan natin kung hanggang saan ang kanyang hangganan, Cyan Bat. Si Kuning Kaygayo ay tinuruan mismo ni Dion Severus, ang dakilang emperador. At ama ng dating reyna, Diana Quigayo. Si Kaygayo, isa sa mga bihirang siyam na star na mangkukulam ng bansa, ay nakatuon ng lubusan sa pagtuturo sa mga estudyante sa akademya matapos ang pagkamatay ni Diana Quigayo. Habang naglalakad ay iniisip niya, may isa pa akong gustong malaman ng mas malinaw. Akala ko siya ay isang tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ngunit bigla siyang nakialam sa labanan para sa trono ng imperyo sa buhay na ito. Ngunit tila hindi nagbago ang kanyang ugali. Ngunit sa harap niya ay isang hadlang na parang kalasag na naghihintay lang na pumasok siya upang tamaan ng kidlat. Alam niyang darating siya, ngunit naglagay pa rin siya ng proteksyon na pumipigil sa siyam na star. Kung nais niyang subukan, bakit hindi niya subukan? Sa loob, ngumiti siya. Paano kaya niya gagawin ito ngayon? Tanging isang dakilang mangkukulam lang ang makakawasak sa proteksyong ito. Ngunit biglang pumasok mula sa itaas ng bahay ang isang tao na sumairan ng bintana. Agad siyang inilapag sa harap ng direktor, si Kuning. Ako si Cyan Bat, bagong estudyante. Nais kong ipahayag ang aking pagtutol sa babala. Nagulat siya nang makita ang pagpasok sa kabila ng proteksyon mula sa bintana. Talo na ako sa bagay na ito. Tapos nagkunwaring kalmado na tinanong siya. Pagtutol? Oo, alam kong mula sa direktor ang liham na iyon. Ngunit nang makita ko ang proteksyon sa labas, sigurado na ako na ang babala ay isang dahilan lamang para subukan ang aking kakayahan, hindi ba? Tama, kahit na ang paraan ng pagharap mo ay medyo bastos, napatunayan mo na ang iyong sarili. Ngunit hindi ko aalisin ang babala. Subukang kumbinsihin ako, baka pumayag ako. Pwede ba akong magtanong? Oo, itanong mo, gusto mo bang palawakin ang teritoryo ng imperyo o ang pangalan ng iyong pamilya? Direktang tanong, ngunit wala sa dalawa. Ganoon ba? Ano naman pagkatapos ng pagkamatay ng emperador? Kung hindi ang panganay na prinsipe kundi ang pangatlo o pang-apat na prinsipe ang may balak agawin ang trono. Papatayin mo ba sila? Unti-unting nagalit ang kanyang mga mata, lumabas ang kanyang lakas. Hindi na ito direktang tanong kundi isang banta. Iniisip niya sa sarili, ako ba ay isang puppet ni Echo? Hindi siya naiiba sa akin noon. Sa nakaraang buhay, sa labanan para sa trono, si Kuning ay may malaking bahagi sa pagtanggal sa panganay na prinsipe. Si Lionel Severus, nakasalukuyang emperador. Si Lionel ay isang malupit at walang awa na tao. Hindi siya nag-aatubiling saktan ang mga tao sa paligid niya. At nang ipakita ni Kuning ang pagtutol, pinaratangan siya ng pagtataksil at hinatulan ng kamatayan. Lahat ng pagsisikap ng direktor ay para sa magandang kinabukasan ng lalaking ito ngunit siya rin ang nagtaksil.
Pinalo niya ang mesa, nakakabaliw. Akala niya madali lang bumagsak ang kapayapaan ng nakaraang siglo. Akala ko siya ay isang henyo ngunit isa lang pala siyang hanggal. Totoo ba ang iniisip mo yon? Ang ina ng panganay na prinsipe at ng pangalawang prinsesa ay namatay dahil sa malubhang sakit. At ang ina naman ng pangatlo at pang-apat na prinsipe ay ang kasalukuyang reyna. Si Reyna Cas. Sandra ay nagmula sa pamilyang Nipolas na ambisyoso sa kapangyarihan. At gagawin nila ang lahat para patatagin ang kanilang posisyon. Sa tingin ko, ang kapayapaan ng imperyo ay nasa bingit na, at kapag nawala ito, hindi magiging maganda ang akademya. Nagulat siya sa sinabi, hindi makapaniwala. Totoo ba na ang iniisip ng isang 11 taong gulang na bata? Napakalinaw ng kanyang pag-unawa sa kasalukuyang politika. Bakit mo sinasabi ang mga iyon sa akin? Para makipagkasundo, tutulungan kitang tiyakin ang kaligtasan ng iyong pamilya at ng akademya. Kaya sana tulungan mo akong bawiin ang babala. Tumawa siya, hihihi. Anong kakayahan mo para tulungan ako? Pagkatapos ay gumuhit siya ng malaking magic circle sa itaas. Halika, bayaran mo ang kaparusahan sa iyong walang galang na asal. Sumunod ang mga salungatan na papunta sa kanya. Ang kasanayan na judgment chain ay nakatali sa kanya, ngunit ngumiti siya. Gusto ng direktor na makipaglaban sa akin? Tumingin siya sa kanya. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi ka makakatakas sa aking pangunahing mahika. Ang judgment chain. Sense ata ay sobra ang pagtingin sa iyo. Kaya ipapakita ko sa iyo. Unti-unting lumitaw ang aura ng magic. Nagsimulang magulat ang direktor. Ginamit niya ang Huvo Chi Siu. Ang buong katawan niya ay naging itim na misteryoso, na para bang inihulog ang mga salungatan sa isang walang hanggang itim na butas. Ang Thung, ang Huvo Chi Siu ay isang 1-star na mahika. Paano nito nakuha ang buong atake ko? Ano ba talaga ang lakas ng batang ito? Pagkatapos ng kanyang kasanayan na lunukin ang lahat, agad nitong winasak ang pangunahing mahika ng direktor, naging mga piraso. Itinigil niya rin ang kanyang mahika, tila walang nangyari. Nakita mo na ba na mas naiintindihan ko na? Sige, bawiin ko ang babala. Iyan lang ba ang gusto mo? Oo, gusto ko lang ng payapang buhay sa paaralan. Talaga lang ba? Oo, iyon lang. Pero sa totoo lang, ayaw ko lang makita na muling bumagsak ang akademya, habang unti-unting lumulubog ang araw sa kalye. Ito ang pakiramdam ng pagkakaroon ng bata sa bahay. Bumili ako ng lahat ng uri ng matatamis, ngunit iniisip na kakainin ng batang babae ang lahat ng ito ay nagpapasaya na sa akin. Ngunit bigla, naramdaman ni Brian ang isang kakaibang pangamba sa puso. Napakatahimik ng mga daan ngayon. Nakagawa ba ako ng problema? Tumingin siya sa isang maliit na eskinita. Dito ay puno ng dilim at mga salitang paikot-ikot. Maaari ka bang pumasok dito? Isang hakbang mula sa loob palabas. Nagulat si Brian. Siya ay, kaya't dito ay natira na lamang ang isang kalat ng mga nahulog na pagkain sa sahig. Sa kanya naman, pagkatapos ng pag-uusap sa direktor, tinanggap kong pumunta sa klase. Ito na ang huling oras ngayong araw. Pero bakit ito nakakabago? Kailangan pang ulitin ang mga natutunan 30 taon na ang nakalipas. Talaga namang isang paghihirap. Wala nang ibang mga gawain, mag-practice na lang. Sa puntong ito, lumitaw sa likod ni Arin si Cyanbat. Saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang klase. Nagbibigay siya ng mga palusot. Pupunta ako sa banyo, Your Highness, magulo. Hindi iyon ang daan papunta sa banyo. Sigurado ka bang pupunta ka sa banyo? Pinayagan ni Leimos na tawagin siya ng diretso sa pangalang Luenroy. Ano ngayon? Balak mo bang baguhin ang usapan? Pinapayagan kita. Kapag mag-isa tayo, bakit tinatawag mo pa rin akong Your Highness? Ako ay isang ordinaryong tao lang. Samantalang ang Your Highness ay isang prinsesa mula sa isang marangyang pamilya. Paano ko aabutin na tawagin ka sa pangalan mo? Seryoso ka na? Ituturing ko na iyon bilang papuri. Sa puntong ito, may lumapit na tao at agad na nakilala. Arin. Parehong tumingin ang dalawa. Arin. Parehong tumingin ang dalawa pataas ngunit si Arin ay mukhang natatakot nang makita sila. Bumaba ang dalawa mula sa itaas, matagal nang hindi nakikita si Arin. Ang batang lalaki na may puting buhok ay si Pabien at ang batang lalaki na may pulang buhok ay si Nirobien. Agad siyang yumuko at nagbigay galang. Matagal na mula nang huli silang magkita. Nakikipagkaibigan ka pa rin ba sa mga magsasaka? Ngayon na lumaki ka, gusto mo pa rin bang makipaglaro sa mga tagapaglingkod? Talagang bagay kayo. Bilang mga miyembro ng pamilyang Nipolas, halatang hindi nila gusto siya. Pagkatapos ay iniwan siya ng dalawa at tumingin kay Cyanbat. Ikinagagalak kitang makilala, ako si Cyanbat, bunsong anak ng pamilyang Bat. Anak ng Duke Bat, hindi na ito bago.
Na-impress kami sa laban mo. Kapag may handaan, sumama ka rin sa kasiyahan. At mag-usap pa tayo, maging magkaibigan tayo. Hindi lahat ay may pagkakataong ito. Oo, salamat. Hanggang sa muli. Pagkatapos ay lumapit si Nero Bien kay Arin at nagdagdag ng isang pangungusap. Huwag mong sabihin sa akin na para siyang na-stun. Mas maging maingat ka, Arin, huwag masyadong mayabang. Mas madali ang buhay kung hindi ka masyadong mahalaga. Pagkatapos ay nagtawanan silang dalawa habang bumababa. Sa puntong ito, si Lacey Moss lang ang nangahas magsalita. Iyon ba ay prinsipe? Ano ba ang nangyayari sa kanila? Magkakapatid naman sila. Para sa mga tulad ko ay wala. Hindi ako sigurado. Para sa akin, parang mas mababa pa sila kaysa sa mga tagalabas. Sa laro ng kapangyarihan, pareho lang ang mga kaanak o hindi, kaya kung ganoon ang pagtrato nila sa iyo, ibig sabihin ay nagbabantay lang sila sa iyo. Ang gusto nila ay kontrolin ka, kaya huwag masyadong malungkot. Hanggang sa muli, ang mga salitang ito ay nagdulot sa kanya ng biglaang pamumula sa buong katawan na parang naglalagablab. Arin, ayos ka lang ba? Bumalik na ako. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niyang mahimbing pa ring natutulog si Nana. Oh, bakit walang tao? Brian, Kerem. Narinig ang pangalan ni Kerem at agad lumitaw. Dali-dali, wala akong pahinga kahit sandali. Bakit ka bumalik na ganito ang itsura? Mas madali itong itago, ano ang kailangan mo? Hanapin mo si Brian para sa akin. Medyo nakakalito na bakit ako ang hinahanap. Nagalit siya, iniisip ba niya akong aso? Bakit ako ang hahanapin? Sino ba ang umasa sa akin ng ganoon? Sigurado akong makakahanap siya ng daan pabalik. Bigla, sa harap ni Kerem, na parang aso, huminga siya ng ilang beses. Hugon, naamoy ko ang amoy ng dugo. Nang marinig iyon, naramdaman niya ang isang hindi magandang pakiramdam. Sa loob, si Brian ay binubugbog sa isang makipot na eskinita. Nawala ang tao kaya naguluhan sa mga utos. Nang kami ay mabait sa iyo, sobra na ang abala, ang bawat isa ay mga malalakas na kabalyero, ngunit sila ay mga tulisan lang pala. Hahatiin kita sa maliliit na piraso at gagawin itong regalo para sa iyong amo. Lahat ito ay dahil sa iyong amo na nagpapaganda ng mukha sa akin. Naalala ko na lang ay nalulungkot na ako. Sabi ni Brian, sige. Nang marinig yon, nagulat si Barrett Lodmin. Halika kayo, gusto mo bang gawin yon? Haha. Sige, tumawa siya. Palaway, parang nabaliw na matapos ang bagbog. Nawala ang direksyon, at pinapapasok niya ang mga tao papunta kay Brian. Patayin siya para sa akin, ngunit ang lalaki sa itaas ay sumagot. Anong balak mo? Ang tinig na iyon ay nagdulot kay Barrett Lodmin ng kilabot sa likod ng kanyang gulugod. Si Barrett Lodmin pala ay tao. Nang makita siya ni Brian, natuwa siya at sinubukang magsalita. Ginoo, masama ang kalagayan mo, halos hindi ka na makahinga. Sabi ni Barrett sa kanya, hihi, subukan mong bumaba dito para makita kita. Sayan ba? Pero ayos lang iyon, mapapalayas pa rin kita. Ngumiti siya, napakalinaw ng ngiti niya. Pagkatapos ay ginamit ang isang mangkok na may hangin na bumagsak mula sa bubong. Ang mga taong ipinadala niya ay sunod-sunod na hinati ng mga espada ni Brian ng maayos. At sabay-sabay na lumipad sa iba't ibang direksyon. Natalo niya ang lahat ng, ang mga taong ipinadala niya ay sunod-sunod na hinati ng mga espada ni Brian ng maayos. At sabay-sabay na lumipad sa iba't ibang direksyon. Natalo niya ang lahat ng mga bayarang sundalo sa isang kisap mata lang. Wala talaga bang paraan para manalo? Naalala niya noon, iniligtas niya si Lacey Moss. Anong klaseng halimaw ito? Pagkatapos ay sumugod ito, palaway, papatayin kita, Sayan Bat. Ang kakayahan na ihahanda ay tungkol sa apoy ngunit tinamaan siya ng tuhod ni Brian sa tiyan. Napalayo ng ilang metro bago huminto. Ang boses niya mula sa malayo ay lumapit, hindi ka pa rin nagbabago. Ano? Napakasama ba ang pagtrato sa mga mahihina kaysa sayo? Ayos lang ba na makialam sa kasiyahan ng iba? Balak mo ba akong patayin? Si Barrett Lodmin pala ay tao. Nang makita siya ni Brian, natuwa siya at sinubukang magsalita. Ginoo, masama ang kalagayan mo, halos hindi ka na makahinga. Sabi ni Barrett sa kanya, hihi, subukan mong bumaba dito para makita kita, Sayan Bat. Pero ayos lang iyon, mapapalayas pa rin kita. Ngumiti siya, napakalinaw ng ngiti niya. Si Barrett Lodmin, panganay na anak ng pamilyang Lodmin, ang naghahari sa kaharian ng Garam. Mula pa noong nakaraang buhay, kilala siya sa masamang ugali. Karaniwan niyang sinasaktan ng mga alipin at minsan pati mga maliliit na hayop para lang sa libangan.
Nangyari ang isang insidente na lumampas siya sa kontrol. Inakusahan siyang pumatay sa isang babaeng kaklase bilang pagsubok ng mahika. At pagkatapos ay may utos na linisin ang lugar. Nang siya ay pinalaya sa paaralan, pumunta ako sa kanya at nakita ang lahat. Maraming bangkay ng tao ang nakalat sa bawat silid sa bahay niya. Nang balak kong gamitin ang pagpapahirap upang mapawi siya sa pinakamalupit na paraan. Ang imahe ng kanyang mapanuksong tawa at pagyayabang na sinasabing tigilan ko na at patayin na lang siya, ay nanatili sa aking isipan. Para bang natupad na niya ang lahat ng kanyang mga biro na nais niyang gawin. Ngayon na naisip ko, ang kanyang balat noong ganoon ang ugali niya ay hindi naman ganoon kalupit na parusa. Dahil sa huli, nagawa niya ang lahat ng gusto niya, ngunit hindi pa sapat iyon upang bayaran ang pagbabagong ganap sa buhay ng isang tao. Mahigpit niyang pinisil ang bibig nito. Pagkatapos ay muling tinipon ang kanyang mga kakayahan sa kamay. Natakot ito, sinabi niyang itigil na. Sabi niya, ano ang balak mong gawin sa akin? Akala mo ba kapag ginawa mo yon ay mapapalaya ka? Ako si Barrett Lodmin, ang simbolo ng kapangyarihan sa kaharian ng Garam. Sobra ka nang nagsalita. Sa kanya ipinasok ang kanyang kakayahan sa bibig nito. Maaaring hindi kita gusto kaya galit ka. Hindi ko pinapansin kung ano ang sinasabi mo sa likod ko. Pero huwag mong saktan ng aking mga tauhan. Lalo na kung wala kang kinalaman dito. Ngayon, ang salarin ay nagdurusa dahil sa kakayahan niya na hindi na makapagsalita. Pagkatapos, sumigaw ito na parang naubos ang lakas na ibinigay niya. Sa itaas, may isang tao ring nakatingin. Hindi inaasahan na si Ginoong Sean ay may ganitong nakakatakot na kakayahan. Kailangan itong ipaalam kay Echo. Baka ito ang magiging malaking hadlang sa plano niya. Ngunit hindi niya alam na si Serika ay nakatayo sa likod niya. Pinipisil ang bibig nito at may kutsilyo sa leeg. Siya pala yon, ang tagahanga na palaging sumusunod sa aking mga estudyante kamakailan. Sa ibaba, tapos na ni Brian ang laban, pasensya na Ginoo. Hindi ko inasahan na marami silang dadalhin para hanapin ako. Tinitingnan niya ang malungkot na mukha nito at iniisip, bakit kaya mukhang pangit siya ngayon? Totoo ba siyang tauhan ko? Kung alam mong hindi mo kaya, bakit ka pa lumalaban, Ginoo? Ito ba ang sinasabi mong katapatan? Bakit hindi ka na lang tumakas para hindi ka na mapahamak? Alam ko ang gusto mong gawin, pero bobo ka ba? Walang katapatan na magpipilit sa'yo na mamatay. Huwag ka nang gumawa ng mga hanggal na bagay. Talagang pag-uwi ay kailangan kitang turuan ng leksyon. Pasensya na, pagkatapos kong makipag-usap kay Brian, sinabi niya ng diretso.